Maraming beses na tayo nagpabalik-balik sa Pampanga. At talaga namang napatunayan natin na ito ang culinary capital of the Philippines. Maliban kasi sa kanilang husay sa pagluluto, may malalim na kasaysayan ang kanilang mga pambatong putahe katulad ng sisig. Way back like in the 1700, there's this Kapampangan Spanish dictionary written by a Spanish friar, Fraile Bergaño. The word sisig is already mentioned there. And it is defined as a salad served with a vinaigrette. It's usually given to a pregnant woman craving for something sour. Pero yung sisig nung araw, it's actually as a snack. Talagang pinapapak mo yon in between meals or nagka-crave ka lang or just to satisfy your hunger. Sa kusina ng kanyang restaurant, sinample lang tayo ni Sir Cloud Tayag ng kanilang OG version ng sisig matwa. Pagkukuluin to, palalambutin, the usual thing, sibuyas, asin, paminta, tapos bay leaf. And the secret ingredient in boiling the pig's ears, pineapple juice. So, we all know that pineapple is a natural tenderizer. So, iikli yung boiling time mo. Sibuyas, konting asin, sili, paminta, suka. As in generous, swimming in vinegar. Tapos ako, lalagyan ko konting kalamansi. Tapos ito. Pastillas at chicharon, ilan lang yan sa mga produktong tatak Bulakenyo. At kinilala rin sila para sa kanilang orihinal na kalakal, ang sukang paumbong. So ito na po, dito na po ulit mag-uumpisa yung cycle. Ayan, oh, makikita natin, nagkakatas na siya agad. Tapos type ko na po yan, pwede na po nating sabitan yan ng Bukas pa. container. Bakit po? Bukas pa ng umaga. Kasi kung minsan, may kasi yung mapaitan. Yung una, okay. Pagka nakuha na gaya na yan, nakuha ko na yan, diretso na sa tapayan na yan. Doon Amoy paraiso. At kapag naburo na ito ng mabuti sa tapayan, pwede mo na itong gawing sausawan ng mga paborito mong fried food. Game po. Ito, yung lumpia po. Unahan ko na kayo sa lumpia. Gamit ang sukang paumbong, magluto naman tayo ngayon ng isang putaheng sikat dito sa Bulacan. Isa sa mga signature dishes ng Bulacan is yung tinatawag nilang serkele. Tinuguan ito, pero yung version nila originally is gumagamit sila ng karne ng baka. So yun lang yun yung dish na tatry nating i-replicate. And one of the things na I think kailangan gamitin when you're doing a dish dito mismo sa paumbong, kailangan gumamit ka ng paumbong na suka. For our serkele, gagamit ako ng tuwalya, of course. And tumbong. So ito yung pinaka-large intestine. Nahugasan na rin natin ito ng maayos. And sa pagpapalambot nito, lalagyan ko lang din ng sukang paumbong just to remove lang siguro yung excess na funk niya or lansa. And of course, we're gonna add in some aromatics, of course. We have ginger and yung ating garlic, onions, paminta, at yung ating asin.
Dadagdagan lang din natin ng tubig. And we will use pressure cooker. Tapos lulutuin natin to for approximately mga an hour to an hour and a half. So na-pressure cook na natin ito for more than 1.5 hours. Kita natin yung texture niyan. Ayan o, fork tender na. Yung ating tumbong naman or yung ating large intestine. Malambot na rin. So we have there our pan. Bigyan na natin ng oil yan. Our ginger. Let's add in our onions. Garlic. Hatiin ko lang into 2 portions. Lagyan na rin natin yung ating sili. Now for our first version, ito natin may sangkot siya yung laman loob ng ating baka. We're gonna add in yung ating beef blood. Para lang din pang tanggal doon sa funk or lansa na meron yung dugo, maglalagay pa tayo ng mas marami pang sukang paumbong. And then let's season this with sugar and soy sauce. So hayaan lang natin itong maluto. And then we can focus on our next version, which is yung serkele na hindi gumamit ng animal blood. Gamit ang laman loob ng baka na pinakuluan natin kanina, nagpapatuloy ang paggawa natin ng serkele, ang dinuguan dish ng mga Bulakenyo. Kung sakaling hindi ka kumakain ng dugo ng hayop because of dietary or religious reasons, sinimulan na rin natin gawin kanina ang isa pang version. At imbes na dugo ang gamitin natin, ito ang pwede natin gamiting substitute. Instead of using animal blood, we will be using yung dark soy sauce. Compare doon sa light or yung type ng soy sauce na meron tayo dito sa Pilipinas, we normally use this ingredient to specifically darken yung aming dish. Mas maganda pa sa kanya, kahit damihan mo yung ilagay mo, hindi niya paaalatin yung dish. So more on color purposes lang talaga ang rason kung bakit namin ginagamit itong type ng soy sauce na ito. So kita nyo ganyan, imagine niyo wala pang isang kutsara ng dark soy sauce yung nailagay ko, pero yan na yung shade na naibigay niya doon sa ating dish. Hindi man totally black yung magiging kulay niya, but again, if you're going to make it a substitute doon sa serkele or dinaguan, I think yung gantong shade papasa na rin. You can just have to simmer this siguro longer para mas manuot or pumasok yung kulay ng dark soy sauce natin. Samantala, para naman sa ating serkele, pwede nyo rin itong dagdagan ng stock kung gusto nyo itong maging mas masabaw. We're just adding some sugar and of course, sukang paumbong. Our next stop, Laguna. Ang probinsyang markado sa kanilang wood carvings at masasarap na pampasalubong. May ipinagmamalaki ring recipe na nagmula sa bayan ng Victoria. May ilang parte sa Rizal na sikat yung bibi or itik dish nila doon, which is yung kinulob. Nakita natin pag-gala-gala yung mga itik ni Sir Maki dito. Might as well, gawa tayo ng sarili nating version ng kinulob. Lagay lang din natin yung balunan.
And of course, yung ating bawang. Yung ating bay leaves o laurel. Optional, star anise. Lagyan na lang din natin ng peppercorns. And yung ating toyo. Lagyan na lang din natin ng brown sugar. And some salt. So hayaan lang natin tong kumulo hanggang lumambot yung ating pato. Siguro this would take us around 1.5 to 2 hours. And then balikan natin, saka natin siya di-deep fry. Saktong-sakto na, napakalambot na nung ating pato. Tatabi muna natin siya para makapag-rest. At the same time, mag-reduce din yung sabaw. Siya rin gagawin natin parang pinakasara-sara niya mamaya. And dyan din natin lulutuin yung ating side dish. And yung ating side dish naman,